Dahil maganda ang panahon ngayong araw na isama kami ulit ni Via ng kanyang tatay papuntang Bible study. At dahil naglalakad nga lang kami kaya na-enjoy namin ang ganda ng view ng ilang kabundukan dito sa Benguet. At bonus pa nga dahil pagka-uwi nagpakita rin itong rainbow dito sa may terrace. Ngayon na-enhance din ng asawa ko itong kanyang mini Christmas village. Magandang araw, sa point na to ay naglalakad na kami papuntang Bible study. At yung subdivision nga na iyan ang aming pupuntahan. Good morning! Ang dami din ng puting ibon na dumadaan kaya naging opportunity pa sa asawa ko na ma-educate si Via. Bird! Yan. Sa point nga na to, tila na malapit na kami sa subdivision na aming pupuntahan pero ang totoo malayo pa talaga kami. At habang nagpapahinga kami, naagaw din namin atensyon ng falls na ito sa gitna ng bundok na ito. Nakikita nga lang namin yan kapag ganitong tuloy-tuloy nga ang pag-ulan. Pagkatapos nga namin ma-enjoy ang view na yan, tuloy na kami ulit sa aming paglalakad. I love my Jesus. Medyo malayo pa rin nga kami sa aming pupuntahan pero salamat nga sa Diyos na kahit nga tirik ang araw, malamig pa rin ang dampi ng hangin sa aming mga balat. At sa point nga na to, malapit-lapit na kami dito sa subdivision. Unti-unti na rin ang kumakapalang fog sa part na to. Mabuti lang talaga na hindi nagtuloy-tuloy at nakapasok na rin nga kami sa gate ng subdivision na ito. At eto na nga yung subdivision na pinapakita ko kanina. Nakaka-challenge lang talaga dahil medyo matarik nga dito. Kaya pag naglalakad ka nga talagang hinihila ka ng gravity. Awa ng Diyos, nasanay na rin talaga yung mga paa namin dito. At sa wakas, after 45 minutes na paglalakad ay nakarating na rin kami dito. Pagkasama talaga kami ni Via ay naabot kami ng 45 minutes pero pag yung asawa ko lang ay 30 minutes lang naman. After nyo ng Bible study, nagkakaroon din ng munting pagsasalo-salo at kwentuhan. At dahil meron din nga silang munting negosyo kaya sa kanila na rin kami nakakabili nitong stocks namin ng mga itlog. At totoo nga talaga yung kasabihan na kapag humayo ay merong bukayo. Kaya sa point ka na ito ay pauwi na rin kami. Salamat po! Bye! Bye! Bia, what will you say? Thank you. Flying kiss mo sila. Pagka-uwi at nakapagpahinga, inatupag na rin ng asawa ko itong kanyang mga DIY Christmas decor. Nakapulot na siya ng sanga kaya naisip niya nga idagdag ito sa kanyang white Christmas design. Simple din lang nga yung gagawin niya dyan. Lalagyan niya nga lang daw ito ng mga snow effects. Ganyan nga lang talaga siya kasimple. Dahil white Christmas nga yung gusto niyang i-design ngayon dito sa aming church. At etong Christmas tree, siya rin ang gumawa niyan. At pagkatapos nga ito namang mini village, yung plano niyang lalagyan ng snow effect. Last year niya pa nga ito ginawa at tinago kaya nagamit niya nga ulit ngayong taon. Nakakatuwa lang talaga na kahit hindi nga ako mahilig sa ganito, yung asawa ko naman ang mahilig mag-design. Maya-maya bigla nga siya natigil dahil meron nga nagpakitang rainbow dito sa amin. At ang nakakatuwa nga dito, double rainbow pa nga itong nagpakita sa amin. Kaya dahil nga dyan, naparecite na naman si Via ng colors of the rainbow. Red, orange, yellow, green, blue, red. Salamat talaga sa Panginoon sa rainbow. Kasi pag nakikita nga namin ang rainbow, nababalikan namin lahat ng mga promises niya na nababasa namin sa Bible. Pagkatapos nga niyan, bumalik na rin yung asawa ko dito sa kanyang project. At sa point nga na to ay nalagyan na rin nga niya ng mga snow itong kanyang mini village. Sa lahat ng ito, sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Thank you for watching!